Hi guys, good morning. Magtagalog ako kasi marami akong manood ng mga Tagalog. So kailangan nilang makaintindi lalo na sa ito. Pag-usapan natin yung certificate in graduate nurse, internationally educated reentry. So paano ba ako nakapasok? Ano bang mga requirements na pinasa ko para makakapasok sa program ng Gini program? Okay. So ang ginawa ko po talaga nag-inquire ako. Yun naman talaga palagi ko sinasabi, no? Nag-inquire ako sa KPU. Tapos may mga siya, requirements para makapasok sa school. So ano bang mga pinasa ko? Pinasa ko ito, Duolingo. So kung mapasa mo siya, kung ang score mo is 110 over, meaning makapasok ka sa school. Isa yun sa requirement. So kung ikaw naman may work ka dati, for how many years, tanungin mo yung employer mo para sila na magsulat kung okay yung English mo. Ayan. Tapos kung napasa mo din yung kung may may grade, may certification ka sa any English proficiency results, ipasa mo din yan. I think a year or 2 years lang ang validity. Not sure. Check mo din yan kasi I forgot kasi hindi naman ako interested doon kasi alam ko naman sarili ko na hindi ako magaling sa English. So, ayun, ginamit ko talaga yung Duolingo. Nakapasok ako, girl. So, ayun, okay na siya. Tapos, syempre, you have to be a PR card holder or a citizen in Canada bago ka makapasok sa ganitong program. So, kung may INCAS ka or NNES ba yun, ipasa mo din yun. Sila na bahala credit check nila kung pasok ka ba sa banga or not. Anyway, isa din pala ito. Ilagay ko sa comment section or dito. Itong, kasi wala ako experience, right? For how many years? 13 years na guys. Matagal na talaga hindi ako nag-nursing. So, ang ginawa ko, isa din sa requirement nila, yung nurse ready. Yung nurse ready naman is parang whole month na intense program siya. Kailangan mo din siyang matapos, kailangan mo siyang mapasa. So, para makapasok ka sa program, you know, isa siya sa mga option kung wala kang experience. So yun, very intense siya. Napaka mabilisan, may critical thinking, ganon, demonstration, ganon. Kahit sa bahay ka lang, online kasi siya, guys. So tapusin mo talaga yun. Ano pa ba ang mga pinasa ko? Ang ikaw mag-contact sa school, old school mo, nung nakatapos ka sa nung natapos mo na BSN, tapos yung school na mag-communicate, sila na magpasa ng mga credentials mo, yung mga transcript of record, sila na magpasa diretso sa school, hindi yung ikaw, okay? Ano pa ba? So if you are LPN also here in Canada, pwede kang mag-take ng program. So again, ulitin ko kasi para hindi siya klaro, no? Hindi siya klaro ba? Klaruhin natin. Unang-una, ang admission ng requirements to get in the program. I don't know now, pero sa akin, nung time ko, ang ginawa ko talaga, nag-inquire ako para may mga listahan ako ba na susundin. So ako nang bahala ako nang bahala mag-follow sa mga instruction, no, basa na lang. So may mga option naman. Ang option yung sa English nga sabi ko, 'di ba? Duolingo ginamit ko, Duolingo. I don't know how to pronounce that. But I think Duolingo. Anyway, it's accepted sa school na natanggap yun, nagamit ko yun. So hindi na ako nag ng IELTS, 'di ba? Hirap ang IELTS, guys. So Duolingo na lang gamitin mo. Tapos yung wala ako experience, so ginamit ko yung Nurse Ready. Ilagay ko yan sa dito. Sa baba. Comment at saka ilagay ko ilagay ko. Tapos kung may assessment ka sa INCAS or NNES, yung Inspired Global Assessment, kung meron ka nun, ibigay mo din sa kanila. Ako hindi ko naman ginamit yun kasi nag-expire sa akin 2 beses, hindi ko na yun ginawa. Tapos kung may work ka for as a registered nurse for how many years within the last 5 years. So mga bago pa talaga, hindi yung mga matagal na. At saka yun lang. Yun lang ata eh. Kasi mag-email naman sila sa'yo. Ikaw na kung i-email ka naman kung makapasok ka. Kung may mga slots pa sila. Ayun. So, yeah, dapat PR card holder ka, at saka citizen ka dito. Hindi ka pwedeng, visitor, and I don't know if working permit allowed. But I think, dapat PR card holder ka dito. So, yun lang guys, no? So, kung may mga tanong pa kayo, for clarification, kayo na magtanong sa kanila kasi hindi naman perfect sa akin yung mga, kanang mga
pagkasabi ko siguro kung may hirap ang Tagalog, uy, hangak. So, ayun, ayusin ninyo, huwag kayong matakot kasi sabi ko in 13 years ako hindi nag-aral, 'di ba, ma'am? Tapos ito English pa problema. I'm not really good at English. So, kanang ang confident ba na English ba kasi alam mo naman yung ano ko, yung language ko sa bahay palagi lang, uy, diaper, pagkain, food, what do you want to eat, ganun. Tapos mga bata pa, park lang, ganun kami, naglabasan lang kami palagi sa park. O tapos mga makausap ko, mga nanay, anong mga problema ng mga anak nila, hindi pa nakapagsalita, hindi pa naglakad ang mga problema ng mga nanay, yun lang. Anong ba mga budget, ganun. Wala kang pera, ganon. Oh. So, iba sa akin, guys. Pero ang nangyari, kailangan talagang anuhan ba, kanang lakasan ng loob, no? Pag-ampo po, pag-pray talaga. Lakasan ng loob, at saka study. Hindi naman pwedeng lakasan natin ng loob. Mag-ano tayo, mag-pray ni God, tapos wala tayo nag-study. Dapat i-study din, ano talaga, maglagay ng panahon talaga, pag-aralan talaga kasi mahirap itong course, hindi siya basta-basta, guys, hindi siya yung pero pwede ka lang matulog ganon, no, walang pahinga, aral talaga. So ayun, good luck sa inyo. Kung may mga tanong kayo, kung masagot ko lang, no, sagutin ko, pero pag wala talaga akong isagot sa inyo, diretso kayo sa ano ba tawag dito, sa school, o doon na kayo mag-contact ha, kasi ako hindi naman ako perfect magsagot. Tapos ayun, ang dami pang sigurong requirements ngayon na hindi ko alam, so may mga bago, I don't know, basta kaya ninyo yan, kayo pa, kaya ninyo. Yeah, bye for now.